tinatagtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Nako! Kaya ang ginagawa, ginigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. Alright. Now, Senator Marcos, hindi niyo po pinirmahan ang budget na ito at inilarawan niyo po siya na giniling budget. Yung Metro Manila Subway, wala ng pag-asa. Yung North-South Commuter Train, wala na rin sa DOTR. Nabisto ko kasi sila doon sa bulto-bultong pagnanakaw na ginawa nila sa 2023, 2024 at 2025 national budget. Kaya para dito sa 2026, giniling na pork ang peg ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Nako, wala na hong kapakapatid ito. Binisto ho nitong si Amy Marcos ang mga kabalbalan na ginawa ng administrasyon nitong si Bangag sa 2026 budget. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho kagad tayo dito sa video nitong si Amy Marcos sa kanyang FB page. Panoorin ho natin to mga kababayan. Game! For today's video, bibili tayo ng pork kay Aling Luz Biminda. Ako po. Aling yun na. Luz, magkano ba ang baboy ngayon? Mura lang po. Dito, ipapaliwanag ho nitong si Amy kung anong strategiya ang ginawa ng kanyang bangag na kapatid sa 2026 budget. Ito, para mabilis maintindihan ng ating mga kababayan, ito ho ang stratehiyang ginawa nila. Manang, swak sa budget mo. Speaking of budget, minsan naisip ko, kaya Yan. siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas Yan. talaga naman binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. True to life story. Ang pondo, parang karne. Yan. Tinatagtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Nako! Kaya ang ginagawa, ginigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. Nako, bistad. So sa tingin nyo ho mga kababayan, sino ang nasa likod nitong si Swansing? Sino ang nasa likod noong mga congressman na ika nga bida-bida doon sa huling BICAM na isinagawa nung nakalipas na taon? Sino? Sino may hawak dyan sa mga congressman na yan? Walang iba si Martin Romualdez. Yan ang nga ho ba sinasabi natin? Mga kababayan, behind the scene, si Bogie D ang speaker pero si Martin Romualdez pa rin ho ang kumukumpas kung ano ang ika nga tatakbuhan ng House of Representatives. At syempre, hindi ho mawawala dyan itong si Sandro Marcos. Dahil itong si Sandro Marcos at itong si Mika Swansing, sila hong dalawa ang pinakamataba na pondo dito sa 2026 budget. Itong isang to, parang kinaltasan. Nako, Tinimbang, ngunit kulang. Naku po. Ito, DOTR Foreign Assisted Project. Sa original, nasa 121.5 billion. Pagdating sa budget, 49.2 billion na lang. Ay, parang sinigang na walang sabaw. Tama, 72.3 billion ang so ano nga asahan ho natin na ika nga magiging progreso? Kasi yung mga foreign assisted project na yun yung mga high impact project kung tawagin. Hindi ho ito yung mga ika nga kanal sa estero, kanal sa gilid ng daan, mga flood control na parte-parte na pagka dinaanan ng tubig wala namang lalabasan. Hindi ho yan ganoon. Itong mga high impact project na to, ito ho yung mga foreign assisted project kagaya ng Manila Subway, kagaya ng mga malalaking tulay, malalaking daan o kung ano pa man yung mga foreign assisted project. Imbis na ho ika nga buhusan ng pondo para mapakinabangan na sa lalong madaling panahon, ang ginagawa ho nitong bangag na presidente na to, tinatapyasan pa ho ng pondo. Sinong may strategiya niyan? Sinong gumagawa niyan sa mga nakalipas sa 3 budget? Aber, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ngayon, ang tanong ho dito, sino hong kumukumpas dito sa 2026 budget? Walang iba kundi si Martin Romualdez pa rin. Ano mang magagawa ni Bogie D kay Martin Romualdez? Pagka sinabi ni Martin Romualdez, gusto ko ganito ganyan, wala hong makakakana dyan sa House of Representatives. Behind the scene, kumukumpas dyan si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez. Siya nung sigurado natin dyan. Kaya naman, Mangga, kung ako sa'yo, noong nagbabaykam, o di naman kaya,
nagsalita ka noong tumayo itong si Senator Rodante Marcoleta. Nagkwentuhan kayo. Di ba sa plenaryo, pinaliwanag niya ang kanyang boto. Nasaan ka ba? Ay baka pumapasyal na, di ba? Baka pumapasyal na siya kaya hindi natin mahagilap nung ipinapaliwanag nitong mga senador na to kung bakit ganun ang kanilang naging boto dyan sa BICAM report na yan. Senator Rodante Marcoleta at ang minority bloc karamihan hindi pumirma dahil alam nila parsipikadong budget yan. Alam nila nagbabalat kayong malinis yung 2026 budget na yan pero wala hong kaibahan yan doon sa 2025, 2024 at 2023 national budget. Binawasan ang para sa Metro Manila subway. Nako. Yung North-South commuter train, tanggal din. Nako. Pondo sa Yan ho yung mga high impact projects. Hindi ho yan nga kanal sa gilid ng kalsada. Hindi ho yan flood control nitong si Garjola. Hindi ito flood control nitong si ni Ortega, 'di ba? Hindi yung mga project nila sa mga distrito nila. Hindi ho ganun yan. Ito ho ay talagang papakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Especially yung mga kababayan ho nating mga ordinaryong manggagawa. Sila ho ang numero 1 makikinabang dyan sa mga proyekto na yan na tinapyasan ng pondo ng adik na presidente. transportasyon, binakulaw. Kaya ang bansa ang kupad ng galaw. Iyan. O yan. Ayan na naman. Ayan na naman. DPWH Foreign Assisted Projects, kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 17 billion na lang ngayon sa budget. Kaya konting ulan, baha. 52.3 billion ang nawala. Kaya ang proyekto, matabang. Parang sinig Bakit hindi? Bakit hindi mo inano yan? Bakit di ka kumana sa plenaryo, madam? Diba? Yan ka na naman eh. Dapat isuot mo yung ano mo, yung uniforme mong pagiging senador. Mas mero kargada yung mga sinasabi mo na yan. Diyan sa FB page mo na yan, oo, maraming makakakita, maraming makakapanood yan. Ito rin, kinokontent natin, pinapakita natin sa ating mga kababayan kung gaano kasi Raul ang kapatid mo, di ba? Pinapakita natin dito. Pero pagka nagsalita ka sa Senado, mapupunta yan sa record. At mababalikan yan sa anumang oras pwedeng balikan yan. 2026 na, 2026, December 2026 pwede natin balikan yung mga sasabihin mo na yan pag nagkataon. Pero hindi ka kumana eh. Dapat kumana ka, madam. Pare ka nga talagang kung ano man ang saloobin mo na yan, mapunta sa record ng Senado at pwedeng balikan. Nagsalita ako dyan. Senator Rodante Marcoleta, pwede niya sabihin yan kasi nagsalita siya sa plenaryo eh. Pinaliwanag niya ang kanyang boto. Ikaw, inahanap ka namin, pero siguro papahinga ka na ng mga panahon na yun. Sinigang na lasang nilaga? Parang Nako. adobong maputla. Pero syempre, kung may kaltas, may dagdag. Wow! Wow. Farm to Market Road. Nung dati, 16 billion. Eto na, 33 billion. Wow! 7 Palakpakan, farm to pocket road. Ibang klase talaga itong mga siraulong congressman na to. Ibang klase ho talaga. Lumobo ang farm to pocket road nila. Wala nang flood control, pues gagawa tayo ng farm to pocket road. 17 billion ang nadagdag. Nako ha? Farm to pocket na yata yan, manang. Uy, ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Oh. Nako, sa budget, 10 billion. Nako. Isipin mo, ito naman, tupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Ibang klase naman pala. Di ba? O para dun sa mga magwawalis, paldo na naman kayo. Yung ikakalat nila yung basura tapos wawalis. O sabi mo kasi kapatid mo. Pambira yan. Yun, dinagdagan 10.8 billion. Say mo, eto, ano naman to? Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Laban ka, maipit ng DOH. Naku, nakakatulong nga sa tao Maninikluhod ka naman sa mga politiko. 51.647 billion. Eto, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan.
Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Wala na tayong maasahan ng mga tulay, wala ng mga kung ano-anong kalsada, wala ng lahat. Ma'am, ang daming giniling. Para saan? Sa bola-bola? Tama! Ah, Ang pondo natin, galing, ha? ginigiling. Para ang tao, bula-bulahin. Small Business Corporation, binawasan ng 500 million. Nako, tulong sana ito sa maliliit na negosyo katulad nito. Maliit na negosyo, tapyasado? Kaya atrasado. Samantalang ng DOT, nako, 500 million sana, ginawang 1 billion doble. Kahit zero naman ang performance. Mas mahal pa ang poster at slogan kaysa serbisyo sa bayan. Nako, matindi ho yung mga isiniwalat nitong si Mangga dito sa kanyang video na to. Kaya naman, ituloy ho natin yan sa kanyang interview dito kay Ma'am Karen Davila. Ito, dito ho tayo kay Ma'am Karen Davila. Lagay ko lang to dito para iga nga talagang kitang-kita yung galit ni Mangga kahit hindi siya nagsalita sa plenaryo. Game! Sir Marcos, good morning to you and a blessed Bakbakan nito, bakbakan nito. 2026. Bakbakan Yes, nito, bakbakan. talaga naman. Yan ang inaasahan ng lahat. Magandang umaga and Happy New Year! Sana! All right. Now, Senator Marcos, hindi niyo po pinirmahan ang budget na ito at inilarawan niyo po siya na giniling budget. But Yan. you have Senate President Yang ano ho na yan, yung interview niya na yan, ang pinagugatan ho, ang pagsasalitaan niya na yan dyan sa kanyang FB page. Yung content ho niya na yan. Yan ang pinag-ugatan ng interview niya na yan dito kay Karen Davila. Para ano, Tito para Soto. ika nga, bago natin panoorin yung interview niya kay Ma'am Karen Davila, mapanood niyo ho muna yung pinanggalingan kung bakit siya in-interview. describing this as one of the cleanest budgets ever. Ay nako, marami akong comment, ayoko makipag-disagree, ano? Pero the reality is, the claim that it's the cleanest is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tadtad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Kaya very fatty po ang budget natin. We can see that as commented by so many, unang-una, the foreign assisted projects, which are the large projects that we so direly need. In DOTR, for example, yung mahiwagang traffic, nako, ikaw, lumalagari ka, Karen, mula Makati hanggang Quezon City. Yung Metro Manila Subway, wala ng pag-asa. Yung North-South commuter train, wala na rin sa DOTR. Also, we have the DPWH, the big projects there, the Metro Manila pumping stations, na alam naman natin, wala nang pag-asa rin. Yung Malabon, ang Caloocan hanggang sa Navotas, parati na lang binabaha, konting ulan, pati Senado, pambihira. At saka yung mga tulay, Cavite to Bataan. So this huge infrastructure projects that garner enormous commitment funds. Nagbabayad tayo dyan para lang hawakan yung pera. And syempre, nakakahiya. Para naging balasubas ang Pilipinas, ayaw natin magbayad. So all these funds have been set aside. And ano ang linagay? Ito na nga ang mga porky. Ito na yung mga giniling na taba na nagmula sa mga FMR. Ayan, very nice. Ako talagang advocate for agriculture, and yet, itong FMR, Farm to Market Road, more than double. Ibig sabihin, talagang naging Farm to Pocket Road kaya. At saka yung mga ayuda, kadami-dami namang ayuda. Ano ba nangyari? At ako, hindi ako against ayuda. We know that everyone needs a helping hand, particularly when there's a storm, a disaster, man-made or otherwise. Certainly, everyone needs a leg up. And yung AIX tupad, kaya lang, bakit lumobo ng ganyang kalaki? Higit sa lahat, yung sa may sakit ba, yung maifip ng DOH, pinaglalaban ko noon, sana ibigay na lang sa mga local hospital. Tagal kong governor, naghihikahos lahat ng local hospital. Bakit ibibigay na naman
per district sa mga iba't ibang politiko. At ang Pilipino ba, kailangan lumuhod sa politiko para maging, para magamot, para makapasok sa ospital, para makalabas ng ospital. Parang sa akin, hindi yata tama yun. Alright, okay. Isa-isahin po natin yan, Senator Marcos. So, it's been described as soft pork. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo ang Nako. soft pork sa budget na ito? Well, marami kasi dyan na sinasabing soft pork. May talagang out and out pork, ano, yung mga ayuda. Siyang katerba kasi yung ayuda eh. Ang dami. Kaya nga nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? Pero kung tutuusin, unang-una, may eleksyon ng BARM. May eleksyon din ng mga barangay kapitan natin. Kaya huwag tayong makakalimot. And of course, alam naman natin, may schedule daw. The charges will be filed January 15. Babaklasin sa February 1 ang ICI. And by February 6, ayan na, dan. Alam na natin, impeachment, ayan na naman, umpisahan na naman. Okay. Ayun naman pala, impeachment. Pinaghahandaan yung impeachment kaya sandamukal na naman yung mga ayuda na ipamumudmod sa mga congressman na boboto para ma-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives. Ang tawa talaga ng utak nito mga siraulo na to. Pagka usapin ho talaga ng kalokohan, number 1 yung mga kamag-anak nitong si Amy Marcos. Sabihan mo yung mga kamag-anak mo. Pambira. Ayan, nakaka-nervyos and abala talaga ako. Now, of course, the president has come out with a veto. A Yeah. veto na kahapon. I don't have the gory details, Oo. but from what I gather, these are vetoes only to do with the unprogrammed. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogrammed na yan? Parating pinag-uusapan. Yung unprogrammed, kumbaga sa household, kapag nakachamba ka, nakapagtipid ka, nakadali ka ng, ng murang bigas, pag may savings ka, o yung anak mo, o at least hindi na nagastosan, nagka-scholar, ayun. Yun ang ating unprogrammed. Kumbaga, nagkaroon ka ng extra income. So in truth and in fact, the unprogrammed funds are not a part of the 6.8 trillion budget. They're not a part of the budget kasi wala pang pera yan eh. So, in fact, yung veto is no veto at all because not a single of the line items and programs and projects has been vetoed. Unprogrammed lang. Nakakatawa pa nga yung Kumbaga, it unprogrammed. does not exist yet. That's the best Wala. way to put it. It does not Tama. exist. Correct. Wala pang datong. Wala pang Yeah, savings. Yun, just in case makachamba tayo. Ayun, parang ganun. Eh kaso ngayon, ang nakakatawa, yung nakita ko, yung assistance to government-controlled and owned corporations, eh kung tutuusin, bakit tatanggalin yun? There's no need to veto that. Dahil that's just an accounting effort. It's from one government corporation to the national government. Parang iba lang sa listahan. Ilipat mo lang yun eh. Ba't mo i-veto yun? Accounting error lang yan. Kumbaga, accounting magic lang yan. Oo. The same has to do also with the DTI CARS program. That's our automotive effort under the DTI. Eh, may utang tayo dyan sa Toyota at iba pang investor. And the utang is a tax incentive. So once again, there's no cash outlay. There's no need to veto because all you're doing is writing down, teka, they are qualified to get the following incentives. So, nag-aalangan ako sa veto, nakakatawa eh. So are you saying this is just for show? These are token vetoes? Well, I'm just saying that there are no veto at all. Nothing was vetoed among the pork giniling. Kompleto yung giniling natin. Andyan pa rin yung farm-to-market program, the completely untested school building program, which as you know, in the past, talaga naman 22 classrooms lang sa isang taon. Bakit ka Under the mag-i-renovate? DPWH. Tapos bibigyan mo ng 85 billion. Eh, nagulat naman ako. Sabi ko nga, hindi ba dapat i-pilot muna yan? Tapos pag tinignan mo yung listahan ng mga, hindi ko naman minamaliit, pag tinignan mo yung listahan ng mga NGO at yung iba pa, parang yung iba affiliated sa politiko, wala naman experience sa pagpapatayo ng anuman school building. Nakaka-nervous dapat i-pilot muna. Sa akin lang
Okay. Now, Senator Marcos, you actually sat at the BICAM and you were quite active at the BICAM. So, isa-isahin natin, no? Because inisa-isa po ninyo itong soft pork na nagsitaasan po siya. I want to read it for the audience. This is what has been described as bloated aid. Yung AIC, 63.9 billion pesos na. Ang MAIF, ito ang Medical Assistance Fund, 51.6 billion pesos na. Ang tupad is 22.4 billion pesos na. During the BICAM, what made it very difficult for you and other senators to lower, I think, the amount of these soft pork projects? Sino po ang hindi pumayag? Sabihin ko ang totoo, parang mag-isa lang ako doon. Ang Okay. totoo, Bongo came to join us for the minority. After a while, ayaw na niya. Nag-give up na siya. Unang-una, puyat na kami. And secondly, we're clearly outvoted. There was a real effort on the part of both Congresswoman Swansing and Senator Gatchalian to make it transparent, to put it online, to have live streaming, etc. Pero ang totoo, kung nanood kayo, di ba napakahaba ng mga suspension, postponement, bulungan, papatayin muna yung live stream, ang tagal-tagal, at walang katapusan yung pagte-telephone. Ang daming tumatawag, orders from on high ba yun? And we were always aghast when they came back. There was already some kind of an agreement. And as much as I was jumping up and down, protesting, that we don't need all this repeat. For example, napaka-redundant ng presidential assistance to farmers, 10 billion. It came out of nowhere. Sumulpot lang yan sa BICAM. Huwag nilang sasabihin walang insertion sa BICAM. Dahil wala talaga yan sa original budget. Ang usapan namin, yung AIX na lang, yun ang talagang tutulong. Whether disaster, agricultural, at iba pa. Bakit meron na naman bago? Nagdoble-doble na, magiging magulo. At anong listahan na naman ang ibibigay dyan? Kapag agricultural, rice farmer lang ba yan sa RSBS? O paano yung fisher folk na mas mahirap pa? Magulo. And then they added pa, eto nga, yung AIX na sa BICAM, naging 64 billion Yes, from a tumaas. 27. Tumaas. Yeah. Oo, tumaas. More than double. Kaya, 250% nagulat ako. Sabi ko, ako ang promotor ng AIX kasi malaking tulong. Pero, eto na naman tayo. Saan na naman mapupunta yan? Kasi nagamit yan sa politika. Kaya napipilitan ka tuloy to become very malicious because it was used in the last election. Is it going to be used once again in the coming elections as well as the impeachment? Okay, so are you seeing this way? Senator Marcos, are you seeing this as a concession being made by President Marcos Jr. for legislators in the lower house? Are you seeing this as a concession? Well, given the extraordinary, humongous amounts, we are compelled to think twice. Bakit kaya? Samantalang, ang direly needed natin ng mga infrastruktura, yung subway na yan, yung mga tren, yung ating ports, ang airports, all the things we need for tourism and trade, all of that is not being put in place. In fact, we are gouging our government corporations, ang PDIC, ayan na, yung PhilHealth, GSIS, SSS, nako talaga naman yung Land Bank at DBP na nanagilid na sa flood control loans. Lahat yan, we are gouging with their, anong sinasabi nila, malalaking reserve. Paano ba to? Now, you also actually Parang deja vu no? Parang deja vu. Ito yung ito yung forma nitong si Amy Marcos noong 2025 ay December 2024 hanggang 2025. Ganyan na ganyan din ang senaryo. Ganyan na ganyan din ang galawan noon. Nag-iingay sila na naman to, binaboy nyo 2025 budget. Bakit? Dahil mag-e-eleksyon, may midterm election. Ano nangyari? Nagkalitaw-litaw, puro kababuyan pala ginawa. Para sa impeachment ni BP Sara, para napakaraming kalokohang ginawa. Dito sa 2026 budget, same scenario. Ganun pa rin ho ang usapan. Pambababoy na naman ho nitong mga congressman ni Marcos Jr. at ng mga aso niya dyan sa Senado. Wala naman, ano ho yan, ikakakonsyabahan. Ngayon, para dito kay Laurel Ligarda, anak ng
Di ka ba nahihiya sa anak mo? Ang anak mo binubulgar mga kalokohan. Ikaw nakikisama sa mga kawalang yan. They lobbied that instead of increasing the amounts on these new aid programs to actually increase the 4Ps, diba? Ang 4Ps, which is an existing program, you actually lobbied to expand it. Pero it seems ang 4Ps, tama po ba, bumaba ang amount at hindi tumaas? Yes, kinaltasan last year ang 4Ps. Ako may hawak noon. 50 billion. Talaga naman, dead or alive. Inaasahan niya ng 11 million, 11 million recipients. So it was a real stranglehold for many families. They couldn't move forward. This year, binawasan, kaya medyo tragic na talaga. Samantalang, if you think about it, unlike AIX, unlike TUPAD, unlike all these other projects, this is a very clear listing, a well-established listing from decades past. And it's already in the law, like the PhilHealth, which was more or less embezzled and compelled by the Supreme Court to be restored. The 4Ps has a charter. It has a law. You're supposed to obey that. You can't mess with their funds. Oo. So ano nangyari sa 4Ps? Tanong ko lang po, for 2026, Senator Marcos, did you see the budget of 4Ps? Yes, nandun sa Office of the Secretary ang pagkaalam ko. Oo. At bumaba, nag-50 billion lang po ba ang 4Ps ngayon? Parang ganun nga dahil yun nga, binagsak lahat sa AIX, na yung AIX naging 64 billion. Nagtataka ako, bakit yung AIX 64 billion na wala ng parameters yan? Okay. Now, the president, in his press conference after signing the budget, said that he will not allow politicians to distribute aid, right? Or Naniwala ka naman, ma'am. Anak ng tokwa, parang 20 pesos na bigas lang yan. Diba? Parang 20 pesos na bigas lang yung tawag dito, hindi magagamit ng mga politiko yung pagpamimigay ng ayuda. Parang ano lang yan, parang hindi makakapasok ang ICC o hindi mai-impeach si BP Sara. Parang ganun lang yan. or for aid to be passed through politicians. Do you think that is possible at this point? What do you think was the president envisioning to the reality talaga of TUPAD, MAIF, and AIX in the budget? Yung katotohanan lang, posible ba talaga na hindi gamitin yon ng local politician for patronage politics? Posible ba yon? Actually, kami nag-draft nag-umpisa kay Senator Ping, nag-draft na hindi makikialam. Kasi di ba bawal na yan sa DAP ruling ng Supreme Court, bawal makialam. Pag nasa budget na, it's the executive that implements and executes the budget. Hindi dapat nakikialam ang legislator. So we attempted to draft a provision and it exists there as a special provision. But if you examine it, it simply prohibits the involvement and the presence of the politicians at the distribution. Pero malay naman natin sa mga recommendation, mga bulong-bulong, mga telepono. So technically, the politician can have a list of names. Pwede yun. Yes. The politician can have a list of names. Ibigay yun. Ang mga taong ito, gusto ko bigyan ng AIX, TUPAD, etc. Pwede maggaling pa rin sa politiko. O syempre, ang nervous lang ng social welfare officer, ang takot lang noon, di syempre susunod yun, senador yun, siya sasabihin niya, o naglagay niya na, mamaya, kaltasin ko yan, o paano ba yan? Tapos, ang drama, hindi ka a-appear doon sa distribution. Alam naman natin, appear na lang yun, pwede naman sa kabilang kanto, pwede naman magpakain sa kabila, mag-birthday, alam na natin yun. Hindi naman tayo nagmamaang-maangan dito. All right. Now, I want to move on to the DPWH budget. The president has been proud to say, of course, that there is no flood control in the 2026 budget. But the PCIJ came out with a report that said pork actually accounts for 2/3 of the proposed 2026 DPWH budget. 2/3 of the DPWH budget, they claim, is actually pork. Okay, pag-usapan natin kasi bumaba actually ang DPWH budget.
But is this a better budget? Is this a more functional budget for the DPWH? I'm not aware of the PCIJ report that you're referring to. There are quite a few, ano. Pero sa akin, nung umpisa, di ba kinaltasan ng 255 billion ang DPWH? Nung umpisa, ayun ang marching order. At ang matinding sinabi, tanggalin lahat ng flood control and also halve all the unit costs of materials and quantities. So, ang nangyari, we took out the 255 billion, but Secretary Dizon changed his mind. Ano ba yun? And clearly, first of all, I'm not against flood control. I am against Corakot flood control. Yan talaga hindi pwede. Because we need... Yes, we need flood control. Yeah. Pero yung matinong flood control, katulad nga nung foreign assisted na pumping station ng Metro Manila, konting ulan bumabaha na sa Metro Manila. Alam naman natin yun. So, why are we banning all that? That's madness. Ang dapat i-ban at i-prosecute yung mga nangurakot. Ikalawa, itong sinabi kasi ni Secretary Dizon na lahat ng DPWH ay corrupt at siya daw ay makakapaghati ng lahat ng unit cost, napakamot ako ng ulo eh. Because we all know that prices are rising hugely and quickly. And where this halving, for example, of steel, of cement, all the materials necessary is curious. Siyempre may overpriced, may overdesign para i-justify yung mga kickback. But having said that, 50% across the board is huge, particularly, for example, for bridges. Yung mga tulay natin, syempre, puro bakal yan. Paano matititipirin yan? Ang takot mo lang. So, how would you describe it now? Because I know you haven't seen this particular report, but the PCIJ claims that 400 billion pesos of the total DPWH budget is in what they describe as allocables. Nako. Kumbaga, nakaport siya, proponents are legislators suggesting certain projects in their districts. Yes, that's correct. Eto nga, ang problema dyan, there's something called the NEP, the original budget submitted by the President, where he states all his flagship, landmark, important, big projects, very frequently with foreign grants, foreign loans, and other commitments. Parating may ganun, yung President's budget, yung NEP. Pagkatapos nun, eto na, magbibigayan na kami ng request, which is okay, kasi talaga naman yan ang trabaho mo as a district representative. Okay. You're supposed to collate everyone's request. Lahat naman nagre-request. Mayor, governor, congressman. Ako, ang dami-daming request sa akin. Dahil akala ako yung kapatid at malakas. Hindi lang nila alam ako yung kontrabida. Kaya eto nga. Marami kaming request. Ini-endorse lang namin sa Public Works. Bahala na sila mag-decide. Ang problema, nagiging pag-aari ng distrito ang mga project na iba. Eto ang hindi tama. Kung bakit nagiging pag-aari at nagiging allocable. Yung allocable, yung dinagdag nila. Yung President budget, ginagawa na rin nilang allocable. Ibig sabihin, kaya nilang tirahin at hihingi ng commission, pagkatapos pipiliin yung contractor, tapos kung ano-anong gagawin sa implementation sa mga barangay na type nila. So this is the real issue that the district engineers have become pawns. They're absolutely terrified in many cases of certain congressmen who, as we know, are very large public works contractors. So yan ang problema natin dahil naging pag-aari ng bawat distrito. Tapos ngayon, mainit tayo sa public works, pero kung kausapin mo naman yung public works, to a certain degree, nagsasabi naman sila ng totoo pag sinabi nila, napag-utusan lang po ako. Lahat sila napag-utusan lamang. Ganun lahat ang dahilan. On a certain level, totoo naman napag-utusan sila at yung mga contractor. Okay, Senator Marcos, naibalik po ba sa DPWH budget yung request ni Secretary Vince Dizon to reinstate the 250 billion? Was that what he was requesting, 250?
Yes, he wanted to put it back, and a certain amount was restored, and Okay. what was not restored was put here and there. So, ito nga, that's what I mean by a sneaky budget, at yan ang ibig ko sabihin ng pork giniling, kasi Oo. napunta sa iba't iba, at alam naman natin yan. Okay. Now, would you describe this budget after seeing it? Because we're talking about the last 2 years of this administration, of President Marcos Jr., and people are still looking for a legacy project. Duterte had build, 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 and when Marcos Jr. came in, he said it would be BBM, build better more. Now, let's be objective. Is this a budget that would reflect a build better more? That when President Marcos Jr. leaves office, he actually has something to show for, something solid. Does this budget reflect that? Yun na nga ang aking problema, that this is not a developmental budget. There are no investments to the future. It's very much a political election year budget, which mystifies me because there's no national election upcoming. What the heck is this for? That's my question. I am totally perplexed by what's going on. I understand that there's a very draconian timeline already established, that by January 15, as I said earlier, 3 senators and 3 congressmen are going to be charged. Thereafter, February 1, the ICI will be disbanded. Kung sabagay, nag-resign na sila. Wala pang lumalabas na ulat na maliwanag, at sangkatutak na listahan, turuan, at pagdi-deny ang naabutan natin. And thereafter, February 6 is the magic date that allows a new impeachment to be filed. As a matter of fact, many of the lower houses representatives have come to us, have been asking the advice and counsel of the senators regarding the change of leadership, because there is a sense that the speaker may be too kind, may be too soft, and that Boji may be unable to generate the votes necessary for an impeachment. All right. So let's start with that right now. No, the flood control hearings. The administration has promised na may makukulong na big fish by December 15. They gave that date and nothing happened. People were disappointed. And number 2, among the names mentioned, you have former House Speaker Martin Romualdez, who, of course, Senator Ping Lacson said the original sin starts really with the pork coming from the lower house insertions that are made. But you don't have former Speaker Martin Romualdez in any of the names that are mentioned really for cases to be filed. I want to ask first your point of view on that. What do you think of former Speaker Martin Romualdez? Do you think charges will actually be filed against him, or is this administration out to protect him? Well, it seems apparent. Ang sabi mo, dinideny nila o hindi linilista si Martin, yung aking pinsang buo, nakakaloka talaga, si Bonjing. Si Bonjing, hindi naman binabanggit. In addition to that, aside from the fact that they're somehow forgetting his name, there have also been very fervid denials that there is any direct link daw. Wala raw koneksyon. Napapakamot na naman ako ng ulo sa mga statement ng mga Rimulya. In-interview mo, nakinig naman ako. Sabi ko nga, talaga naman guilty as sin naman. Nagmula naman talaga dyan. So I'm wondering why this is occurring. Either 2 things could happen. I was thinking that perhaps after Saldico, he would be charged, but evidently that's not the case, when in fact that should have been. And thereafter, ija-jogging na lang yung kaso. Alam na natin yan, di ba? Ipopostpone ng ipopostpone, mamaya dismissed on technical grounds, may kakulangan, blah, blah, blah. Alam na natin. Pero in this case, in your face, talagang dinideny, pinagtatanggol, pinagtatakpan. Hindi ko talaga maintindihan na. So
So, frankly, you are not hopeful or optimistic because the DPWH did announce, I remember by November last year, they did announce that they are recommending charges to be filed against the former speaker. I remember, I think the president himself announced that the DPWH was recommending it. But given it is now January 2026, are you optimistic, Senator Marcos, of any Yes, kind? No, to tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga backup kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. And then we brought up the subjects of the unprogrammed, the 800 billion, pinakamalaking kitty ng DBM, the DPWH, and of course, all the insertions that magically appeared during the BICAM or the small BICAM. In 2025. You will recall I never signed the 2025 budget either. And as a matter of fact, made a privileged speech in December 6 of 2024 urging E.S. Bersamin at that time and Secretary Amina, huwag papirmahin ang kapatid ko dyan, madadali tayo dyan. So you Palpak yan. did, you advised that? You told sinabi ko, Secretary Mina Pangandama noon? Hindi, tumayo ako. May privilege speech ako doon. Talaga sinabi ko, huwag din niyo papayagan at patay tayo dito. Talagang kalokohan to. At yung mga infrastructure projects, humingi ako ng listahan. I was asking for a list and all they told me, no, there's trillions there, but it's various infrastructure projects. Nagkakamot ako ng ulo. Anong various infrastructure projects? VIP? Anong pangalan ni VIP? Bakit walang listahan? Billion. How is this possible? So I was really perplexed about that. And thereafter, they urged us, pirmahan na ninyo yung BICAM report. Sabi ko, asan yung BICAM report? Ang kulit-kulit ko, tanong ako ng tanong. Basta pirmahan ninyo. Uy, hindi naman ako pwedeng pumirma, hindi ko pa nakikita. Yun, yung mga blankety blank. May 67 yata na blank amounts. I'm like, alam mo, Ilocana ako, hindi ako pirma ng mga blank check, kaka-nervyos. And that's what happened. I never signed it. I knew it was going to be trouble from day one. And I knew that this flood control mess was going to go nowhere when Chairman Marcoleta was removed from the Blue Ribbon Committee, because thereafter, talagang hinihinto na kami kapag umaabot na kay Bonjing, Tambaloslos, pag umaabot na kay Sandro, pag umaabot na sa Palasyo. Biglang talagang may iskerda na sila. Talagang, okay, your time is up. Wala yan sa topic. Hindi naman unprogram pinag-uusapan kay Secretary Amina. Puros ganon. So, alam na namin, wala na talagang patutunguhan to. Pakitang tao na lamang. But then one would think Pero mabibigat ho yung mga binitawan dito sa video na ito ni Senator Ryan Marcos. As always, wala na ho tayong ika nga dapat pang ipaliwanag pa. Nagsusumigaw ng ebidensya na talagang binaboy na naman ho nitong si Adik ang 2026 national budget. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.